Paborito mo rin ba ang pansit na kagaya ko pero hindi mo ma-perfect ang pagluluto nito? No worries guys, kasi may sagot tayo dyan. Ang aking pinaka-easy pansit bihon. Kung bago ka nga lang dito sa aking channel at nagugustuhan mo ang ganitong klaseng content, huwag kalilimutang mag-like, comment, share, and subscribe. So, ang first procedure na aking ginagawa ay magpapakulo ako ng tubig at pakukuluan natin tong ating bihon ng 2 minuto lang guys, or hanggang sa maghiwa-hiwalay ang kanilang noodles. Gaya niyan. So, make sure na halu-haluin nyo ito from time to time for 2 minutes. And then, siyempre, off na natin yan after 2 minutes. And then, ibababad natin siya, i-rinse natin siya sa tap water. After that, hayaan natin itong ma-drain. Kagaya niyan, drain na yung ating noodles. And then, syempre, titimplahan ko na ito ng toyo, guys. Kasi ang hirap magtansya ng toyo kapag ito ay imimix mo kasama na ang mga gulay. So, yan. Para maging makulay at malasa ang ating noodles, ima-marinate na muna natin siya. So, medyo Chinese style ang aking gagawin na noodles. So, syempre, mix lang natin itong mabuti hanggang sa makulayan na ng toyo ang lahat ng hibla ng ating pansit. Ayan. Make it halo-halo lang. Tiyagaan lang sa paghahalo para makuha natin ang ating hinahanap sa pagtutoyo ng pansit. So, perfect na. Nag-prepare na rin ako ng gulay dyan. Meron tayong carrots at saka cabbage. Meron tayong spring onion, coriander, bawang sibuyas, at ang ating sahog na hindi mawawala. Siyempre, meron tayong chicken fillet dyan. In-slice lang natin ito ng maliliit. Then, magpapainit tayo ng kawali, maglagay ng kaunting mantika, tsaka natin ipa-fry muna ang ating chicken. Ipi-pre-cook na natin ito. So, bali nga pala, titimplahan lang din natin to ng asin at saka ng paminta. At prituhin lang din natin to, igisa-gisahin pala, hindi prituhin. Slightly fry lang ang gagawin natin nito kasi ang chicken kapag na-overcook ito ay tumitigas para naman ma-moist at juicy ang ating chicken na sahog, ay ganyan lang gagawin natin. Fry lang siya ng bahagya. I think mga 2 minutes is enough for frying the chicken hanggang sa mag-white lang siya. Huwag nyo lang hintayin mag-brown ito kasi iba na yon, sunog na yon. So, ito perfect na. Hanguin muna natin siya and isi-set aside. Gaya ng ginawa natin kanina sa pansit. And then, ibabalik natin yung kawali. So, ayan na nga yung chicken natin. Isi-set aside natin. So, medyo pinatuyuan natin ng konti yung sauce ng chicken. And then, magigisa na tayo dyan ng wangba. Siyempre, hindi mawawala ang sibuyas. Fry lang natin siya hanggang sa lumabas ang kanilang mga aroma. So, after that, lalagay na nga natin dyan ang ating carrots. Hindi nga pala kumpleto ang aking gulay dyan, pero napaka-perfect pa rin kahit na hindi kumpleto. Yung typical na carrots at cabbage lang, yan naman ang hindi nawawala kapag nagluluto tayo ng mga pansit, diba guys? So yan, una nating gisa-gisahin ang ating carrots dyan. So yung chicken nga pala natin kanina ay nagsabaw. So ibabalik natin yung sabaw dyan para pampalambot lang ba ng ating carrots. Malasa yan guys, promises. And then syempre, gigisahin na rin ng ating repolyo. Gusto natin yung medyo malambot ang ating mga gulay. Ganyan ang ating gagawin. So, ayan, tatakpan na nga muna natin hanggang sa lumambot ang ating gulay. Mga 1 minute lang guys, huwag naman natin i-overcook ang ating gulay kasi naman, ayaw niya naman masyadong malambot. Mas masarap yung medyo may texture ba, medyo crunchiness tayo matitikman sa ating gulay. Make it halo-halo. Siyempre, habit na natin ang paghahalo-halo kasi takot tayong masunog ang ating niluluto. And then, naglagay nga tayo dyan ng aking naghihingalong oyster sauce. So, mga 1 tablespoon lang yan, guys. Kung gusto niyo naman mag-add pa, ay depende na rin sa inyo. Kanya-kanyang panlasa ba? And then, nag-add nga rin ako dyan ng paminta. Dagdag pang palasa ay ang ating tispa. Konti lang din. Kasi alam niyo naman, naglagay na tayo ng soy sauce kanina dun sa ating noodles. So, may lasa na yun. Ang titimplahan na lang natin bale ay ang ating gulay.
Halo-haloin natin para naman malagyan ng mga pampalasa ang lahat ng ating gulay. And then binalik na nga natin dyan ang chicken and then make it halo-halo and then ready na ang ating gulay syempre. So kung ayan nga, kung luto na ang ating gulay, lalagay na natin siya sa ating pagmimixan ng noodles at ng gulay dyan. And then make it simot-simot yung nadikit sa kawali kasi naman mahal ang gulay. And then mag-add ulit tayo dyan ng oil. Hindi ko alam guys kung nadadalian ba kayo dito or na tatagalan guys sa procedure ko. Pero for me, this is the best kasi hirap ako magtansya ng tubig kapag nagluluto ako ng typical na pansit. So, ganito lang ang ginagawa ko. And then, naglagay tayo nga dyan 1 tablespoon na oil. So, naglagay tayo ng spring onion. And then, ipa-fry na rin natin yung ating noodles. Siyempre, halo tayo dyan ng halo kasi naman didikit yung ating noodles dyan sa ating kawali. Make sure na ma-fry siya para naman maging malasa. So, comment naman kayo guys kung ano sa tingin nyo, kung nadadalian ba kayo or nahihirapan kayo sa pagluluto ng pansit. Dito ko yan natutunan sa Hong Kong kasi ang mga Chinese ay mahilig sa noodles. And ito ang masasabi kong pinaka-paborito nila na version. Ang iba naglalagay din ng mushroom or kung anong available na nandun sa inyong fridge. Naglagay nga rin tayo dyan ulit ng mas fresh na spring onion at saka coriander. Halo-haloin natin syempre. And then almost ready na ang ating pansit. Na-ready na natin kanina ang gulay at ready na din ang ating noodles. So ano pang hinihintay natin? Pagkaluto na ang ating noodles, imimix na rin natin siya sa gulay. Ayan na yung gulay natin kanina. So nalagay na natin ang ating pansit. Ayan. At syempre, walang katapusang halo-halo. Haluin natin mabuti para naman syempre mag-combine ang ating noodles at ang ating gulay. So nakikita nyo naman guys, oh napaka-perfect, diba? Yung noodles natin hindi siya malapsak, hindi naman siya hilaw, hindi siya nasobrahan sa tubig. Ganyan lang talaga, perfect, napakasimpleng lutuin. At sigurado kong napakalasa. Kasi subok ko na yan guys, halos every other day nagluluto ako ng pansit. Alam mo naman, dahil Pinoy tayo, yan ang ating pinaka-paborito, pansit. And then, syempre, maglagay naman tayo dyan ng pampaganda decoration ba na coriander. And then, viola, ready na ang ating pansit bihon. So, yun lamang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalilimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!